Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Negros Occidental nakapagtala ng unang nasawi dahil sa pertussis. Mga hindi rehistradong negosyo online napipintong ipasara ng BIR. Kongreso inaprubahan ang anti-doping sa batas para sa mga atleta. DOTR at LTO nagsasagawa ng inspeksyon kasunod ng distribusyon ng mga card license. Ilang planta ng kuryente sa bansa inilagay sa yellow status. Isang batang nalunod sa Tawi-Tawi sinagip ng mga miyembro ng Philippine Marine Corps. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, handa na ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM para sa parliamentary elections na inaasahang gaganapin sa Mayo sa susunod na taon. Ito ay kasabay ng midterm polls na gaganapin rin sa parehong buwan sa susunod na taon. Sa tala ng Commission on Elections o COMELEC, nasa 1,586 na mga bagong botante ang nagparehistro sa isinagawang 2 araw na Special Register Anywhere program at satellite registration sa 2 kampo sa Moro Islamic Liberation Front o MILF. Isang malungkot na balita, isang buwang gulang na sanggol ang naitalang pinakaunang nasawi dahil sa sakit na pertussis o whooping cough sa Negros Occidental. Binawian ng buhay ang sanggol habang nakakonfine umano sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nitong nagdaang linggo matapos ilabas ang resulta ng swab test na isinagawa ng Research Institute for Tropical Medicine. Sa kasalukuyan, may kabuuang 36 na posibleng kaso ng pertussis ang lalawigan. Bagamat walang outbreak sa lugar, pinapaalalahanan ng publiko na iwasang i-expose sa mga bata at sanggol sa matataong lugar. Pinagbibili na sa mas mataas na presyo ang mga air-cured burley at native tobacco leaves na mga magsasaka sa merkado ngayong panahon. Ayon sa National Tobacco Administration, ang dekalidad na uri ng tobacco kada kilo ay nagkakahalaga na ng 113 piso kumpara sa dating presyo nitong 77 piso. Pahayag ng ahensya, ang pagtaas na ito ay bunsod na magandang uri ng ani, pati na rin ang naaayon na klima. Kung kaya't mainam itong dahilan upang mapalago ang industriya, pati na rin ang hanap buhay ng mga magsasaka. Sa ibang balita, pinasinayaan kamakailan ng Department of Health o DOH ang isang makabagong Vicente Soto Memorial Medical Center o VSMMC Command Center sa Cebu City. Ayon sa DOH, ang VSMMC Command Center ang kauna-unahang ospital sa Visayas na kumpleto sa kagamitan upang pamahalaan ng mga medikal na krisis at kalamidad. Dagdag pa ng ahensya, ang kaganapang ito ay isang pagpapakita sa diwa ng 8-point action agenda ng departamento. Partikular na ang ika-4 na action agenda, ang handa sa krisis. Paalala, nagbabala ang Bureau of Internal Revenue o BIR na posibleng maipasara ang mga hindi rehistradong negosyo online. Ayon kay BIR Commissioner Romeo D. Lumagi Jr., ipagpapatuloy at mas hihigpitan pa nila ang kanilang information campaign para sa mga online sellers na maiparehistro ang kanilang mga negosyo. Aniya, kung mayroong programa ang ahensya na Oplan Kandado, ilulunsad rin ito ang online Kadado. Ito ay upang matiyak ang pananagutan ng mga online sellers kung saan hindi nakakakuha ang mga mamimili ng akmang refund mula sa mga online business na hindi nakarehistro sa BIR. Bilang pagbibigay importansya sa mga solo parents sa bansa, ipinagdiwang ng DSWD ang Solo Parent Week ngayong linggo. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro.
Patuloy ang pagdiriwang ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Solo Parents Week simula ika-15 ng Abril na magpapatuloy hanggang sa ika-21 ng buwan. Ito ay upang bigyang pugay ang lahat ng solo parents sa kanilang sakripisyo at determinasyon upang maibigay ang maayos at magandang buhay para sa kanilang mga anak at iba pang dependents nito. Alinsunod sa deklarasyon sa ilalim ng Republic Act o RA number 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act, ang ikatlong linggo gayon din ang ikatlong Sabado ng Abril ay pagdiriwang ng Solo Parents Week at National Solo Parents Day upang bigyang pansin ang papel at kahalagahan ng bawat solo parents sa Pilipinas. Ang selebrasyon ngayong taon ay may temang solo parent na rehistrado sa gobyerno tiyak na protektado na naglalayong himukin ang mga solo parents na magparehistro sa kani-kanilang local government units upang mapakinabangan nila ang mga benepisyo at insentibo para sa solo parents. Sa ilalim ng saligang batas na ito, mayroong makukuhang benepisyo ang mga solo parent na buwan ng subsidy at PhilHealth coverage para sa mga minimum wage earners, mga diskwento sa gatas ng sanggol, mga lampin, mga gamot, mga bakuna para sa kanilang mga anak na wala pang 6 na taong gulang at 7 araw o 1 linggong paid leave sa trabaho. Ilan sa mga kaganapan na isasagawa ng ahensya ay ang forum upang talakayin ng Solo Parent Support Group para sa mga solo parent na empleyado na gaganapin bukas, ika-18 ng Abril sa Central Office Auditorium ng DSWD. Magsasagawa rin ang kagawaran ng 2 araw na trade bazaar para naman sa mga negosyante ng nasabing sektor na gaganapin sa ika-18 hanggang ika-19 ng Abril sa bagong lobby ng Central Office. Samantala, ang DSWD ay nangangako na pangasiwaan ang mabisang pagpapatupad ng batas alinsunod sa direktiba ng Administrasyong Marcos upang matiyak ang kapakanan ng mga solo parent. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, makakaapekto ang trough ng low pressure area sa timog silangang bahagi ng Mindanao, habang ridge naman ng isang high pressure area ang umiiral sa silangang bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. Dahil rito, asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Davao Region at Soc-Sargen. Habang posibleng flash floods naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PBBM nanindigang hindi isusuko si dating Pangulong Duterte kung maglabas ng warrant of arrest ang ICC. Dating House Speaker Alvarez humingi ng paumanhin matapos manawagang bawiin ang suporta ng PNP at AFP kay PBBM. Kongreso inaprubahan ng anti-doping sa batas para sa mga atleta. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kikilalanin ng warrant of arrest na ihahain ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Pangulong Marcos, matagal nang kumawala sa ICC ang Pilipinas, kaya naman wala umano itong jurisdiksyon sa bansa. Ang nasabing posibleng warrant of arrest ay kaugnay ng kasong kinahaharap ni Duterte dahil sa kanyang naging war on drugs sa kanyang administrasyon. Humingi ng paumanhin si dating House Speaker Pantaleon Alvarez sa kanyang panawagan sa militar at pulis na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa detalye, narito si Francis Riodique.
Pinaiimbestigahan na ng Department of Justice ang posibilidad na sampahan ng kaso si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Ito ay matapos manawagan si Alvarez na iatras ang suporta ng militar at kapulisan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, maaaring makasuhan si Alvarez ng sedisyon, inciting to sedition o kahit maging rebelyon. Ayon naman kay Alvarez na dala lamang umano siya ng bugso ng kanyang damdamin. Kaya naman sa isang prayer rally sa Tagum City ay humingi ng pasensya si Alvarez. Samantala, kamakailan lang ay tiniyak naman ng AFP at PNP na hindi kakalas ang suporta ng dalawang ahensya sa Administrasyong Marcos. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, hindi mawawala ang commitment ng AFP sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng bansa. Pagtitiyak naman ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, patuloy ang suporta ng ahensya sa administrasyon at ipinanawagan na huwag idamay ang kapulisan sa politika. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Pinag-usapan sa Kongreso ang paggamit ng mga athletic drugs kung saan inaprubahan ng anti-doping kamakailan upang masigurado ang pagsugpo sa iilang anomalyang kaakibat nito. Para sa buong detalye, tunghayan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Tinalakay sa Komite ng Kabataan at Kaunlaran sa Palakasan pati na rin sa komite nito sa Senado kasama ang World Anti-Doping Agency o WADA at Philippine Sports Commission o PSC at Philippine National Anti-Doping Organization o FINADO upang masigurado na ang bansa ay sumusunod sa pangdaigdigang batas na nagbabawal sa paggamit ng iligal na droga. Kaugnay nito, nagpahayag si Batangas Representative Eric Buhain na kinikilala ang patakarang ito para sa mga atleta at organisasyong kabilang nito upang makamit ang hangaring masugpo ang paggamit ng iligal na droga sa larangan ng Philippine sports. Bahagi nito, hinikayat ni Buhain na bigyang pansin din ng WADA ang mga karagdagang kautosang kaakibat ng anti-doping upang maiwasan ang mga anomalya sa isyu ng pagpapatupad nito. Pahayag naman rito ni WADA Chief Compliance Manager Emiliano Simonelli na kanilang hangaring matulungan ang sektor sa siguradong pagpapatupad ng patakarang ito. Ukol naman kay Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, mahalaga ang pagpasa sa patakarang ito dahil nilalayo nitong paunlarin ang edukasyon ng mga atleta kung saan sinisigurado nito ang kamalayang gumawa ng desisyon ukol sa kanilang kalusugan. Dagdag pa niya, bukod sa proteksyon sa reputasyon ng mga atletang Pilipino, bahagi rin nito ang kaukulang parusa ukol sa paggamit ng droga. Samantala, nilinaw ni Rodriguez na issue rin sa sektor ng sports ang paggamit ng droga kung kaya't kinakailangan ng organisasyong tutulong upang masugpo ito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, ginanap ang isang courtesy call sa pagitan ni Philippine Air Force Acting Commanding General Major General Augustin Malinit at Assistant Chief of Staff for International Relations of French Air and Space Force Brigadier General Hughes Pichevin upang talakayin ang mga paraan para sa hinaharap na bilateral engagement at kolaborasyon. Sa layuning matuklasan ng mga prospect para sa mas pinabuting kooperasyon sa maraming larangan ng air defense at seguridad, muling pinagtibay ng dalawang pinuno ng militar ang kanilang pangako sa pagtatatag ng mas malalim na relasyong militar sa pagitan ng kani-kanilang mga bansa. Opisyal nang inilunsad ang programang layag sa mga lugar ng West Philippine Sea upang maprotektahan ang hanap buhay at kaligtasan ng mga mangingisdang namamalagi rito. Ang buong detalye tunghayan kay Jade Buhoy. Ang bagong lunsad na proyekto ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kasama ang Department of Agriculture o DA ay sinimulan na upang maging opisyal ang mga hakbangin sa proteksyon ng mga lugar na napapalibutan ng West Philippine Sea o WPS.
Ang programang Layag o Livelihood Activities to Enhance Fisheries Yields and Economic Gains ay naghahandog ng mga gawain at suportang makapagpapalakas sa potensyal ng mga mangingisda na magkaroon ng maayos na lugar at masaganang karagatan para sa kanilang inaasahang hanap buhay. Bilang bahagi ng programa, susuportahan ng ahensya ang anumang uri ng aksyon upang maiwasan ang mga umuusbong na anomalya na kasama ng paglaganap ng issue, habang sinisigurado na makakamit ito ang mithiing alagaan ang karagatan at pagpapaunlad sa sektor ng palaisdaan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nagsagawa ng inspeksyon ng Department of Transportation o DOTR at Land Transportation Office o LTO para sa distribusyon ng mga plastic card driver's license kamakailan sa releasing counter ng LTO Main Office. Sa pangunguna nila DOTR Secretary Jaime Bautista, kalihim ng LTO na si Vigor Mendoza II, katuwang ang iba pang opisyal, personal nilang iniabot ang mga lisensya sa mga taong nakapila at naghihintay para rito. Nasa higit 600,000 cards na ang naipamahagi simula noong ika-15 ng Abril, habang nasa 2.2 million plastic cards pa ang inaasahang ma-deliver sa buwan ng Mayo. Nakatala sa inyong mga screens ang schedule kung kailan maaaring makuha ang mga ito. Alinsunod sa selebrasyon ng Earth Month 2024, magsasagawa ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng mga patimpalak para sa mga kabataan na may kaugnayan sa pangangalaga sa kalikasan. Kabilang sa mga ito ang Slam Spoken Word Poetry Contest na may temang Planet versus Plastics, kung saan may papremyong 10,000 piso para sa itatanghal na first place, 7,000 piso naman para sa second place at 5,000 para sa third place. Bukod dito ay magkakaroon din ng Online Content Creation Masterclass and Reels Challenge na nakaangkla sa tema ng selebrasyon bilang isa ang online platform sa pinakapatok na gawain ngayon ng mga kabataan. Para sa higit pang impormasyon at detalye para sa iba pang mga patimpalak, ay bisitahin lamang ang opisyal na Facebook page ng ahensya. Susunod sa News Sports. Mga otoridad hinuli ang mga bangkang gamit ng illegal fishing sa Palawan. Ilang planta ng kuryente sa bansa muling inilagay sa yellow alert status. PBBM nanawagan sa publiko na makiisa sa pagtitipid ng kuryente matapos ang malawakang power outage sa Luzon at Visayas. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Nakiisa ang Philippine Coast Guard o PCG sa isang joint maritime law enforcement operation upang hulihin ang 2 fishing bangka na sangkot sa ipinagbabawal na pangingisda sa karagatan ng Taytay sa Palawan, kasunod ng alerto mula sa Municipal Agriculture Office ng Taytay. Napag-alaman na ang FBCA Arone at FBCA King Mart Noel ay gumagamit ng mga fine mesh net na lumalabag sa parehong pambansang regulasyon sa pangingisda at lokal na batas. Kaugnay nito ay inaresto ang 16 na individual at kinumpiska ang mga iligal na gamit sa pangingisda, kabilang ang mga fine mesh net, rolyo ng lubid at mga tangke ng gas na magsisilbing mga ebidensya. Bunsod ng patuloy na pagtaas ng temperatura, inilagay muli sa yellow alert status ang ilang planta ng kuryente sa bansa. Tunghayan ang kabuuang detalye sa ulat ni Princess Castro. Matapos ang kamakailang pag-anunsyo ng Department of Energy o DOE na ilang planta ng kuryente sa Pilipinas ang isinailalim sa yellow at red alert status bunsod ng mainit o mataas na temperatura ng panahon,
muling inilagay ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Yellow Alert status ang Luzon at Visayas Grid. Ito ay bunsod ng kakulangan sa reserba ng kuryente mula sa mga transmission grid. Dakong 1:00 ng hapon kanina, Miyerkules 17 ng Abril, ipinatupad ang Yellow Alert status sa Luzon na aasahang tatagal hanggang 11:00 ng gabi at mula 1:00 ng hapon hanggang 10:00 ng gabi naman sa Visayas Grid. Ayon sa kanila, nakaapekto sa operasyon ng mga power plant ang sobrang init ng panahon. Kahapon Martes ay nasa 31 power generation facility ang numipis ang reserba ng kuryente na nagdulot ng red and yellow alert sa Luzon Grid at isang yellow alert naman sa Visayas Grid. Samantala sa isang pahayag, sinabi ni DOE Secretary Rafael Lotilla, patuloy ang pagbabantay ng DOE sa sitwasyon ng mga power plant hanggang sa tuluyang maibalik ang kanilang operasyon. Para sa Luzon Grid, ang Pagbilao Unit 1 ay nagkaroon ng force outage kahapon, 16 ng Abril, na naglabas ng 382 megawatts ng kapasidad mula sa grid. Dagdag pa rito, sa tala ngayong buwan ng Abril, 9 na planta na ng kuryente sa Luzon Grid ang hindi gumagana, kabilang narito ang hydropower plants na Maris 1 at 2 na may kapasidad na 8.6 megawatts, ang Bakun 2 na may 12.4 megawatts, ang Buklaw 1 at 2 na may 75 megawatts at Binga 1 at 4 na may 70 megawatts. Kabilang din sa mga plantang tumigil ang operasyon ay ang Santa Rita na may 264 megawatts at Pagbilao Unit 2 Power Plant na may 382 megawatts. Sa Visayas Grid naman, nagkaroon ng power outage sa mga power plant ng First Farmers Holding Corporation, Victoria's Milling Company at Panay Diesel Power Plant 3G na lahat ay nagsara noong Lunes dahil sa isang leak ng boiler. Samantala, mayroon ding mga power plant na nagbawas ng kapasidad, 3 dito ay nasa Luzon Grid na may derated capacity na 306 megawatts at 5 sa Visayas na may derated capacity na 261.6 megawatts. Sa ngayon, 18 na ang power plant na hindi pa gumagana, kabilang ang mga nagsara simula noong ika-unang araw ng Agosto noong nakaraang taon. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang malawakang power outage sa ilang mga lugar sa Luzon at Visayas, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makiisa ang publiko sa pagkokonserba ng kuryente. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy na makipag-ugnayan ito sa lahat ng concerned agencies at stakeholders upang matugunan ang problema sa supply ng kuryente. Ito ay matapos i-anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang pagsailalim sa Luzon at Visayas Grid sa red at yellow status alert kahapon. Inatasan na rin umano ng Pangulo ang lahat ng mga ehensya ng gobyerno na maging ehemplo sa publiko sa pagkokonserba ng enerhiya. Ang mga nararanasang power outages ay bunsod ng lubhang pagtaas ng demand o paggamit ng kuryente dahil sa matinding init ng panahon, lalong-lalo na ang mga electric fan at aircon. Dahil dito, sinasailalim ang partikular na planta sa yellow alert status kung manipis na o hindi na sapat ang reserbang kuryente. Mas malala naman kung red alert dahil ibig sabihin nito ay wala ng reserbang kuryente. Matapos ang power outage kahapon, inactivate ng Department of Energy ang Interruptible Load Program o ILP. Ang mga kumpanyang voluntaryong sumali sa programang ito ay inaasahang gamitin na lamang ang kanilang mga generator sets para matugunan ang problema tuwing may power outages. Dahil dito, nakapagbigay daan ito na magamit ang 300 megawatts ng kuryente ng ibang establishmento o kabahayan. Para naman sa Meralco, isang solusyon din upang maging handa sa ganitong mga insidente ay ang pagdadagdag ng mga power plant. Our problem concerns capacity. We need more power plants online. We need more capacity moving forward.
we need more energy that we can distribute. Pagbabahagi naman ni Attorney Arnel Casanova, kulang umano ang 27 gigawatts installed capacity ng Pilipinas para sa pagsupply ng kuryente sa higit na 100 milyong tao sa Pilipinas. Ito ay dahil sa South Korea na may tinatayang 50 milyong katao ay mayroong 161 gigawatts installed capacity. As we add more capacity to the system, we are also able to help somehow the entire economy by preventing situations such as brownouts from occurring. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang, bandang alas 8:30 ng umaga, ay mabilis na umaksyon sina Private Darwin Siwa at Private Christopher Guinness, parehong miyembro ng 1st Marine Corps MBLT-1, upang iligtas ang isang 4 na taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Aljimal Azman mula sa pagkalunod sa dalampasiga ng Panampangan Island sa Sapa-Sapa, Tawi-Tawi. Agad na nagsagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR si Private Siwa pagdating sa pinangyarihan upang maibalik sa kamalayan ang bata. Matapos ng ilang mga cycle ng CPR, ang bata ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagtugon, pagsusuka at kalaunan ay naging maayos din ang kalagayan. Ayon sa AFP, ang mga pagkilos na ipinakita ng mga marino na ito ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa kanilang tungkulin bilang mga tagapag-alaga ng mga hangganang pandagat ng Pilipinas. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Negros Occidental nakapagtala ng unang nasawi dahil sa pertussis. Mga hindi rehistradong negosyo online napipintong ipasara ng BIR. Kongreso inaprubahan ang anti-doping sa batas para sa mga atleta. DOTR at LTO nagsasagawa ng inspeksyon kasunod ng distribusyon ng mga card license. Ilang planta ng kuryente sa bansa inilagay sa yellow status. Isang batang nalunod sa Tawi-Tawi sinagip ng mga miyembro ng Philippine Marine Corps. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.